30 taon na ang nakalipas. Kami ng asawa ko. Ang kinikilalang pinakamagaling na hari ng dagat sa buong lugar. Pero nang maaksidente ang ama ni Zikiang at pumanaw siya para mapalaki ang nag-iisa kong anak, kinailangan kong magtiis at ipagbili ang bangkang pinag-ipunan ko sa dugo at pawis. Sa loob ng 30 taon na ito, mag-isa akong gumanap bilang ama at ina hanggang sa mapalaki ko ang batang ito. Ay, Lina, ano ba ang amoy sa bahay ninyo? Bakit parang galing sa ibaba? Sa palengke ng pagkaing dagat. At kanal ang amoy. Napakabaho naman. Nay, sinabi ko na sa iyo, Nay. Hindi siya sanay sa amoy ng isda. Kailangan mo pa talagang magdala ng bulok na isda. Sinadya mo ba akong disgustuhin? At pabahuin ang bago kong telang sofa. Kaya mo ba akong bayaran? Lina, unang beses pa lang ngayon pumupunta rito ang nanay mo. Pinakamainam sa katawan ang ligaw na batik-batik na isdang ito. Talagang hindi naman ito mabaho. Zikiang, ilang daang piso ang halaga ng isdang ito. At basta mo na lang itinapon. Sige na, tama na. Isang mumurahing isda lang na ilang daang piso. Kung itinapon, edi itinapon. Talagang kumakapit ang amoy ng isda sa katawan mo. Sobrang tapang talaga. Kunin mo ang pera at pumunta sa ibaba. Sa fast food at kumain ka roon. Bilisan mong paalisin ang amoy sa katawan mo. Huwag kang nakatunganga rito. Baka pagtawanan ako ng mag-ina kong biyanan. Ipinapahiya mo ako. Hindi aalis si Lola. Pinakamasarap magluto ng isda si Lola. Ano bang alam ng bata? Hindi ka pa ba lalabas? Kailangan mo pa talagang magpaiwan dito. Para masuka ang buong pamilya namin. Hindi ba? Lumabas ka na. Nasusuklam ka sa amoy ko. Nahihiya ka sa akin. Li Zikiang. Noong araw, buong-buo ang loob mong pakasalan ang babaeng tagalungsod. Ipinagbili ko ang nag-iisang bangka ng pamilya. Ang pinagkukunan natin ng ikabubuhay. At isinugal ko ang lahat ng kinita ko sa buong buhay ko. Para mabuo ko ang paunang bayad sa bahay na ito. Wang Lina, ang malaking regalong hinihingi bago ka pumasok sa pamilya. Ako ang nagpakapal ng mukha. At nanghiram sa lahat ng kakilala sa baryo. Para maipon ko iyon para sa iyo. Sa mga taong ito, nagpapasarap kayo sa labas. Ni Mangkok ay hindi ninyo hinuhugasan. Ako lang ang naiwan sa bahay na ito. Nag-aalaga kay Nyunyu. At gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Mula madaling araw hanggang hating gabi. Parang libreng utusan. Na palagi ninyong inuutusan. Buong puso ko kayong inalagaan. Pero sa huli, kahit maging isda ako, itatapon ninyo pa rin ako sa basurahan. Kinain na ba ng aso ang konsensya ninyong lahat? Ay, Kumer, ganyan ka ba magsalita? Pero wala ka talagang pakialam sa katuwiran. Sa buong mundo, sinong magulang ang hindi nagsasakripisyo para sa anak? Ipinagbibili pati kalderot bakal. At saka, mangingisda ka lang naman. Matandang babae sa probinsya. Paano ka makatitira sa malaking apartment na pinili namin ni Lina? Hindi ka naaabot ng hangin. Ni hindi ka nababasa ng ulan. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ka marunong makontento. Inay. Hindi ba bawat buwan ay binibigyan din kita ng ilang daang piso para sa pambili ng pagkain? Nakatira ka sa bahay ko. Tapos gawaing bahay lang ang hinihingi sa iyo. Ngayon lang nakapunta rito ang biyanan kong babae. Matapos ang napakahabang biyahe. Kailangan mo pa talagang sumigaw sa harap niya. Sinadya mo bang ipahiya ako? Ha? Kunin mo na ang pera at bumaba ka. Huwag kang mag-eksena rito. Itira mo sa sarili mo ang perang pambili ng pagkain. Zikiang. Iyo ang bahay. Ayoko nang tumira rito, anak. Hindi ako libreng katulong. Simula ngayon, ayoko na. Kayo na ang bahala sa buhay ninyo. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Hay Hua. Hindi ka ba nakatira sa syudad? Hindi mo ba dinala ang pamilya mo, Zikiang? Para sila ang mag-alaga ng bata at magpasasa. Bakit sa ganitong kalaliman ng gabi? Mag-isa kang bumalik. Gixiang. Ang biyayang kinamumuhian ng anak at manugang. Hindi ko na kailangan ang biyayang iyon. Magdala ka ng kawayan at malalim na timba. Pumunta tayo sa Batis Putikan. Babalik ako sa dati kong hanap buhay. Hay Hua, nababaliw ka na ba? Ang Batis Putikan ay lugar na kumakain ng tao. Sa ilalim nito ay puro putik na konektado sa pusod ng dagat. Pati ang mga malalakas na binata sa nayon ay hindi nangangahas pumunta roon sa hating gabi. Kapag hindi ka nag-ingat at nahulog, siguradong mamamatay ka. Kung saan walang nangangahas pumunta, doon nakatago ang tunay na kayamanan. Noong araw kami ang pinakakilalang babae sa buong paligid. Mga reyna ng malalim na dagat. Anong klaseng unos ang hindi pa natin nakita? Hindi ako pinatay ng gutom. Dahil isa akong matapang pero maingat na mangingisda. Gixiang. Bilisan mo.
Sundan mo ang mga bula rito at maghukay. Tingnan mo ang gilid ng butas na ito. May sariwang putik na bagong nahukay. May nakatago sa ilalim. Siguradong dekalidad na huli iyan. Ay, grabe. Ang laki. Hay huwa. Ligaw na alimangong dilaw ang nahuli natin. Tingnan mo kung gaano kataba. Halos mabutas na ang taluka. May isa pa sa ilalim. Isang napakalaking hipon sa putikan. Bilisan mo ang kilos. Habang hindi pa tumataas ang tubig. Kailangan nating kumita ng malaki ngayon. Ha. Para makita ng mga taong iyon sa syudad. At matauhan sila. Kahit wala sila. Kaya ko pa ring umangat sa buhay. Naku. Nay, tingnan mo kung sino iyon. Kahapon lang siya pinalaya sa bahay natin. Tapos ngayon, dahil walang makain sa baryo. Pumunta pa rito sa mamahaling restoran. Para mamalimos. Lumayas ka agad. Huwag kang mandiri rito. Nay, bakit ka nagpunta rito para magmukhang kawawa? Lugar ba ito na? Kaya mong gastusan. Lumabas ka na. Manager, ano ba talaga ang pamantayan ng restoran ng Sihay? Bakit pati mga gusgusing? Babaeng taga-baryo ay pinapapasok ninyo. Puno ng putik ang katawan niya. Pati hangin ay pinapanghi niya. Malaking sagabal ito. Sagana naming kumain. Palayasin ninyo sila agad. Kung hindi ako mismo, ang tatawag sa punong tanggapan para magreklamo. Umalis ka, narinig mo ba? Kung saan ka galing, doon ka bumalik. Huwag mong dungisan. Ang imported naming sahig. Kaya ba ninyong bayaran iyan? Lumabas ka agad. Tigilan mo siya. Sabi ko, tigilan mo siya. Boss he, itong dalawang babaeng taga-baryo. May bitbit pang dalawang sirang timba. Pilit na pumapasok dito. Baka madumihan ng putik dagat nila. Ang imported nating sahig. Pinapalayas na sila ng mga gwardya. Mga walang kwentang istorbo. Sa restoran ng Sihay, bukas ang pintuan para sa negosyo. At tinatanggap namin ang mga bisita mula sa lahat ng dako. Kapag nakapasok na sa pintuang ito, nakasuot man ng ginto at pilak, o ng magaspang na telang panlalawigan, panauhin namin ang lahat. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang mangmata ng tao? At palayasin sila. Ikaw ba ang nasusunod sa restaurang ito? O ako? Ang may-ari ng malaking restaurang ito ay marunong palang sumunod sa mga patakaran. At may matinong pag-iisip. Hindi niya kami pinansin buong gabi. Habang hinuhukay namin ang mga biyayang ito para dalhin dito. Bossy, hindi ninyo kasalanan ang nangyari ngayon. Kaming magkapatid. Ang mukhang dukha sa pananamit. At naparito kami ngayon. Hindi para kumain. Nabalitaan naming ang restoran ng Sihay ay tumatanggap ng pinakamagagandang lamang dagat. Nagkataon lang na may nahuli kaming ilang pambihirang bagay. Kaya nais naming itanong kung bibilhin ito ni Bossy. Bossy, huwag na huwag kayong magpapaloko. Sa babaeng taga-baryong ito. Kahapon lang siya. Pinalayas namin mula sa lungsod. Ang nakatago sa ilalim ng sirang takip na iyan ay malamang bulok na isda at hipon lang. Huwag ninyong dudumihan. Ang magara ninyong bulwagan. Ek! Basta tunay na kayamanan iyan. Ang restoran ng Sihay ay hindi tumatanggi sa sinumang nagdadala nito. At hindi rin kami magpapababa ng presyo. Ngayong dala na ninyo rito. Buksan na natin ang takip at tingnan. Tingnan ninyo ang galing ko. Itong gintong balat ng alimango. Ang laman nito, ang laki. Puno mula sipit hanggang buntot. Pati sa mga sipit nito. Walang kahit isang gasgas. Ito ang husay na ilang dekada ng hinasa. Ang veteranong teknik sa maputik na dalampasigan. Kaya itong mailabas ng buo at walang sira. Sariwa mula sa pagkakahango. Dekalidad na ligaw na alimango na may dilaw na taba. Mayroon pa pala sa ilalim. Napakalaking hipon na nabubuhay sa malinis na tubig. Ganitong klase ng pambihirang ani. Kahit gastusan, hindi mabibili sa pamilihan. Kaya manang walang katumbas ang halaga. Pananalapi. Kumuha agad ng 40,000 cash at dalhin dito. Akin na ang 2 timba ng pagkaing dagat. 40,000 ang ibabayad ko. Ate, kayo na ang pumili. Nay, tingnan ninyo. May ganito pala kayong paninda. Bakit hindi ninyo sinabi agad? Hindi pagkakaintindihan lang ang kanina. Ngayong kumita na kayo. Halika na, dito ka at sabay tayong umupo. Ngayong araw, buong pamilya tayo. Samahan mo kami ng biyanan mong babae. Kumain tayo ng husto sa isang masaganang hapunan. Ang hindi pagkakaintindihan ay yung maliit na perang iniabot ko kahapon. Noong pinapaalis ko kayo na parang pulubi. Hindi ba ang tapang-tapang ninyo noon?
Noong wala kayong pera, isa lang akong maruming babaeng taga na yun. Pero nang makakita kayo ng pera, bigla ninyo akong kinilala bilang nanay. Ang mamahaling putahe sa mesa ninyo. Hindi kayang kainin ng hamak na taga na yun na tulad ko. Hindi ko iyon kayang bayaran. Baka mabulok ang sikmura ko at hindi ko malunok. Kayo na lang ang kumain ng dahan-dahan. Liu Laohan. Nirentahan ko ang bangkang ito. Pupunta kami sa bahuran ng Yama. Hai Hua. Kayong dalawang babae. Pupunta sa bahuran ng Yama. Hindi iyon pagpunta para kumita. Pagpunta iyon para mamatay. Sa baryo natin, napakaraming veteranong mangingisda. Walang naglalakas loob na sumuong sa mga alimpuyo roon. Liu Laohan, sa panahon ngayon. Mas nakakatakot pa ang kakapusan kaysa kay Yama mismo. Takot mamatay ang mga veterano kaya hindi sila pumupunta roon. Ako si Lin Haihua. Isang beses na akong nakalakad sa bunganga ng kamatayan. Hindi ako natatakot. Ipahiram ninyo sa akin ang bangkang ito. Bukas ng madaling araw, aalis na kami. Haihua, kakaiba ang alon na ito. Pakinggan mo ang tunog sa ilalim. Puro mga piraso ng sirang tabla na winasak ng ilalim na agos. Ang maliit nating bangkang kahoy. Kapag bumangga sa isang bato. Ngayong araw, pati tao at bangka. Pupulutin ng pagong na demonyo. Huwag kang mataranta. Sumabay ka sa mga pagitan ng alon. Sagwan pa kaliwa. Iwasan ang hukay ng ilalim na agos sa unahan. Noong araw. Noong sa dagat ako naghahanap buhay. Ilang batong ganito lang. Hindi kayang magpabagsak sa langit. Haihua. Talagang nakarating tayo. Salamat sa awa ng Diyos. Tayong dalawang babae. Talagang nakalusot dito. Pinoprotektahan lamang ng Diyos. Ang mga taong may tapang at talino. Sa ilalim ang tunay na bunganga ng kamatayan. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban. May nakatagong kayamanan sa ilalim ng bahura ng Yama. Tandaan mo, ilahin ang lubid ng 3 beses. Ilahin mo ng buong lakas pataas. Huwag na huwag mong bibitawan. Kung lalaban ka sa tadhana, kailangan mong sumugal ng todo. Ang kayamanang nasa dagat na ito. Ngayon, akin na ito. Haihua, umakyat ka na. Parang magbabago ang panahon. Walang nangyayari kay Haihua. Masyadong malakas ang agos sa ilalim ng bahura ng Yama. Ayos lang kung wala tayong nahuling yamang dagat. Mas mahalaga na ligtas kang nakabalik kaysa sa kahit ano. Panginoon, iligtas mo kami. Babalik na lang tayo sa susunod. Sino ang nagsabing wala tayong nahuli? Masyadong mabigat at mabangis ang kargang nasa ilalim. Hindi ko ito may angat mag-isa. Jixiang, bilisan mo, ilahin mo ang lubid ng lambat. Diyos ko. May nakataling bato ba sa ilalim? Bakit ang bigat nito? Hila. 1, 2, hila. 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 1, 2, hila. Diyos ko po. Ang kapal ng maniil na ito. Baka naging halimaw na sa katagalan. Mahigit 10 taon na ako. Sa pamilihan ng yamang dagat sa bayan. Pero ngayon lang ako nakakita ng buhay na ganito. Haihua. Nanghuhuli ka ba ng isda sa laot? O dumiretso ka sa imbakan ng kayamanan ng hari ng dagat? Nang aagaw ka na talaga. Tumango si Gixiang. Umuwi na tayo at bilangin ang pera. Hi. Haihua, Mer. Nang matanggap ko ang tawag, agad akong nagpunta rito. Huwag mo naman bigin ang kuya mo. Marunong kumilala ng maganda si Boss. Diyos ko. Sa kalidad ng maniil na ito, parang may 20 taon ng karanasan. Talagang pampalakas ito ng katawan. May mahal akong customer na partikular na humiling nito. Gusto niya ng ganitong pambihirang ligaw na il. Haihua, Mer. Ang galing mo talaga. Nag-aapoy na sa pananabik ang kuya mo. May tapang kang pasukin pati ang bahura ng Yama. Ang ganitong dekalidad na huli. Bibilhin ko ng buo sa halagang 3 beses ng presyo sa pamilihan. Haihua, Mer. Narito ang 400,000. Ano mang dekalidad na mahuli mo? Bibilhin ko lahat. Makakaasa ka, Bossy.
Ang dagat na ito. Ako si Lin Haihua. Ngayon pa lang nasisimot ang gilid nito. Nay, narinig ko na 2 araw ang nakalipas. Ay pumalaot kayo papunta sa bahura ng Yama. At kumita ng 400,000. Sarap naman. Kumita ka ng 400,000. Sarap naman. Sakto, ako at si Lina. Ay kakabili lang ng bagong kotse. Sobrang bigat ng hulog sa kotse buwan-buwan. Wala ring silbi sa iyo ang perang iyan kung itatago mo lang sa baryo. Mas mabuti pang ibigay mo muna sa amin para makaraos tayo. Kapag malaki na ang kinita ko, aalagaan at susuklian ko ng maayos ang lahat ng ginawa mo. Paano naging walang silbi ang pera ko? Pambili ko ito ng bagong bangka. Ipakain ko na lang sa mga sigul. Buhay ko rin at pera ko iyon. Noong araw na umalis kayo sa lungsod, matagal na tayong tapos sa isa't isa. Ano ang pakialam ko sa hulugan ng kotse ninyo? Ano ang kinalaman yan sa akin? Sige, ayaw ninyong maglabas ng pera, ganoon ba? Kung ganoon, magsalita na tayo ng diretsyo. Pirmahan ninyo ito. Ibigay ninyo sa akin ang bangka at puhunan. At ako na ang bahala sa lahat. Kung hindi, kapag tumanda o magkasakit kayo, wala kaming oras para bumalik at alagaan kayo. Huwag na rin kayong umasang makikita pa si Nyunyu. Akala ninyo, makukuha ninyo ang panggastos sa pagtanda at ang apo ninyo. At mapipigan ninyo ako. Talaga bang iniisip ninyo na ako pa rin ang dati? Ang mahinang pusong pwedeng pagsamantalahan ninyo. Pera lang ang laman ng puso ninyo. Wala talaga kayong pakialam sa nanay ninyo. Ang bangka ko at puhunan ko. Pinaghirapan ko at itinaya ko ang buhay ko para makuha. Walang sinuman ang makakapagsamantala sa akin. Hindi ko kailangang umasa sa inyo para alagaan ninyo ako. Si Haihua ay kayang umasa sa sarili. At mamuhay pa ring tuwid at marangal. Dalhin ninyo ang mga balak ninyong pagkamkam. At umalis kayo agad sa bakuran ko. CJ, itim sa puti ang nakasulat dito. At ikaw mismo ang pumirma. Huwag kang magsisi sa huli. Kapag naubos ang pera mo sa paglalayag, huwag kang umasa sa akin bilang anak mo. Nababalik pa para alagaan ka. Lina, sumakay ka na. Umalis na tayo. Gixiang, alis na tayo. Pumunta tayo sa paggawaan ng bangka at bumili ng malaking sasakyang dagat. Boss, iyong bangkang pininturahan ng asul sa labas. Ang katamtamang laki na may 2 malalaking imbaka ng buhay na isda. Iyon ang tinutukoy ninyo, di ba? Babayaran ko ng buo. Ice white na agad ang card. Ngayon mismo, aalis na ako sakay nito. Ek! Ang pagbili ng bangka ay hindi parang pagbili ng repolyo sa palengke. Kahit segunda mano ang bangkang iyon, aabot pa rin sa 380,000 ang buong bayad. May ganoon karaming pera ba? Sa card ninyo? Hoy, boss, bakit ganyan ka magsalita? Minamaliit mo ba ako dahil akala mo wala akong pera? Ang laman ng card na ito ay eksaktong. Boss, malalim ang lubog ng bangkang iyon sa tubig. Kakapakabit lang ng propelo nito. Gawa sa matibay na bakal. At ang oxygen pump ng tangke ng buhay na isda ay halos bago pa. Magandang klase ang bangkang iyan. 380,000. Hindi ako tatawad kahit 1 sentimo. Pero ang mga orihinal na nakakabit sa bangkang ito, ang sonar na pantukoy ng isda, at ilang rolyo ng makakapal na lubid na pamalit, dapat kumpleto mong isama. Pwede. Ice white na natin ngayon. Kung hindi, kunin mo ang card mo. Aalis na ako. Iyong bangka ni Mangwang sa tabi. Naku, ate. Parang binaha ang templo ng Dragon King. Hindi ko inakala na isa pala kayong batikang veterano sa dagat. Sige, prangka kayong tao. Ang sonar at mga lubid. Ituturing ko na itong pakikipagkaibigan. Kukumpletuhin ko ang lahat para sa inyo. Pupunuin ko na rin ang tangke ng gasolina. Ice white na natin ang card at tapusin ang papeles. Sa loob ng 30 taon para sa pamilyang iyon, ibinenta ko ang bangka ko. At isinakripisyo ko rin ang sarili kong mga pakpak. Ngayon, sa wakas, si Haihua ay naibalik na mismo ang sarili niyang teritoryo. Ako mismo ang kumuha nito pabalik. Gixiang, maganda ang bangka mo. Matibay din ang katawan ng bangka. Pero itong katamtamang bangka, hindi ito tulad ng maliliit nating sampan. Ang lambat pangisda na ilang daang kilo. Dagdag pa ang paghila, pagsasala at pag-iinspeksyon sa imbaka ng buhay na isda. Hindi kakayanin nating 2 lang. Kailangan pa natin ng 2. Mabilis at mahusay na katulong sa dagat. Haihua, kung katulong ang hanap mo. May naiisip talaga akong 2 tao. Sina GQ at Siumei. Na taga-silangan ng baryo natin. Naalala mo pa ba noong bata pa sila? Kahit malalim ang tubig, sumisisid sila. At napakahusay manghuli ng lamang dagat. Sa galing nila sa tubig, kaunti lang ang lalaking makapapantay sa kanila sa baryo. Mahusay talaga ang kamay at paa nila. Bakit nitong mga nakaraang taon? Hindi ko na sila nakitang pumapalaot. Naku, wag na nating pag-usapan. Si AQ, iyong walang kwentang lalaki. Sugalero,
Nag-iwan ng sandamakmak na utang at tumakas. Araw-araw may pumupunta para maningil. Mas malala si Xiumei. Palaging nakahiga ang biyanan at biyanan niyang babae, umiinom ng gamot. Kapos na kapos sila sa pera. Kailangan nila ng pera. Pero iyong mga kapitan sa pantalan, mga lalaking kapitan na makaluma ang isip, ay ayaw magpasakay ng babae sa malaking bangka. Ayaw na ayaw nilang isama sila sa paglalayag. Kaya wala na silang mapuntahan. Ngayon, araw-araw na lang silang nagtatago sa pantalan kapag may bagyo. Nagtatahi ng mga punit na lambat para sa iba. Nanginginig sa lamig hanggang mamatay. Kumikita lang ng 30 o 50 piso. Hindi man lang sapat para sa isang buong kain. Minamaliit ng mga lalaki ang mga babae. Pero ako, si Haihua, hindi naniniwala sa kalokohang iyan. Kung ayaw bigyan ng mundong ito ng pagkakataon ang mga babae, ako mismo, ang bubuo ng sarili kong daan. Halika, hanapin natin sila ngayon din. Kung ayaw akong tanggapin ng iba, hindi ako susuko. Kapag nagsama-sama tayong mga babae, hindi natin kayang talunin ang dagat na ito. Ano ang pinagkakaguluhan ninyo dyan? Hindi pa ba kayo kumakain? Bago lumubog ang araw ngayon. Kapag hindi pa tapos ang pagtatahi ng lambat, kayong dalawa, tig-isa. Babawasan ko ng 20 piso ang sahod ninyo. Kung basura ang trabahong ito, huwag na kayong magtrabaho. Sino ka ba para magsalita? Paano ka nangahas pumasok sa teritoryo ko? At maghasik ng gulo? Maniwala kayo, sisiguraduhin kong wala kayong mapapala rito. Ito ang sahod ninyo ngayong araw. Ang natitira, pambili ninyo ng gamot. Para gamutin ang ugali ninyong mababa ang tingin sa kapwa. Umalis kayo. 100. Sige, matapang ka pala. Nagpapatakbo lang ng isang sirang bangka. Ano bang ipinagmamalaki mo? Xiumei. Pagkaalis ninyo ngayon, huwag na kayong mangarap na makakuha pa ng kahit katiting na trabaho sa akin. Tingnan natin kung sino ang magwawagi. Xiumei. Kakabili ko lang ng isang katamtamang bangkang pangisda. Kailangan ko ng 2 mapagkakatiwalaang mahusay na tripulante. Minamaliit nila tayo dahil babae tayo. Kaya isasama ko ang buong babaeng tauhan para suungin ang dagat na ito. Kung handa kayong sumakay sa bangka ko, ang batayang sahod ay 5,000 bawat buwan. Kapag pumalaot tayo at may mahuli, hahatiin natin ang kita ayon sa napagkasunduan. Sumama ka sa akin. Sasakay ka ba o hindi? At Haihua, basta kaya mong ipusta ang buhay mo sa amin, ibebenta na namin sa iyo ang lahat pagkatapos. Handa kaming sumama at magtrabaho sa iyo. Haihua, pangatlong lambat na natin ito. Kahit isang hipon, wala tayong nakita. Malakas uminom ng krudo ang barkong ito. Para lang itong pag-inom ng tubig. Ang gasto sa krudo para sa pamamalakbay na ito. Dagdag pa ang sahod at iba pang bayarin. Hindi maliit na halaga iyon. Kung magpapatuloy tayong magsayang ng ganito, baka maubos pati puhunan natin. Tama ka, Kapitan. Kitang-kita nang magbabago ang panahon. Lalong lumalakas ang hanging dagat. Mas mabuting bumalik na tayo agad sa daungan. Atensyon sa lahat ng barko. Maagang dumating ang loop ng dragon. Malapit nang umabot sa level 8 ang lakas ng hangin. Bumalik agad sa daungan at umiwas sa bagyo. Narinig mo ba, Haihua? Lumalaki na ang alon at hangin. Hindi pa sanay sa dagat ang bago nating barko. Hindi natin ito pwedeng salungatin ng pilit. Iyan ang lumang bata sa dagat. Kapag biglang lumakas ang hangin at alon, at nagsalubong ang mga agos sa ilalim ng dagat, doon nagkukumpulan ang mga isda para magkubli. Iyan ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi mamamatay sa gutom ang mga pinagpala. Ang mangingisdang matapang pero maingat. Sasalubong sa napakalaking biyaya ngayon. Kailangan ko itong saluhin. Hindi tayo dapat umatras. Nagkukumpulan ang mga ibong dagat. Ibig sabihin, may malaking kawan ng isda. Gixiang, paalalahanan mo ang lahat na mag-ingat. Ihanda ang pinakamalaking lambat panghila. Ngayong araw tayo ay makikipagsapalaran sa hampas ng alon. Sundin ninyo ang kapitan. Ibaba ang lambat at dagdagan ang bigat ng tingga sa ilalim. Hanggang ilalim na. Hilahin na ang lambat, bilisan ninyo. Diyos ko. Umaapaw ang hawak, puro yellow croaker. Haihua, nakahuli tayo ng ginto. Ano pa ang hinihintay ninyo? Hatiin agad at ilagay sa tangke ng buhay na tubig. Puno ang buong kubyerta. Uwi tayong may dangal at biyaya.
Sumpain ka, look ng dragon. Ilang araw nang napakalakas ng hangin at alon. Pero sa buong daungan, wala ni isang barkong pumalaot. Ang mga mesa bukas ay para sa mga piling panauhing umorder. Lahat ay bihirang yamang dagat. Ano ang ihahain natin sa kanila ngayon? Kung talagang wala ng ibang paraan. Kailangan nating makipag-ugnayan agad sa pakyawan ng sariwang lamang dagat sa kabilang lungsod. Gamitin ang refrigerated truck ngayong gabi para ihatid dito. Magpadala tayo ng isang batch bilang pansamantalang lunas. Ang restoran ng si Hai ay nakarating sa ganitong posisyon ngayon. Dahil sa Ang restoran ng si Hai ay nakarating sa ganitong posisyon ngayon. Dahil sa isang bagay. Sukdulang kasariwaan. Matitinag sa ilang oras na biyahe sa lupa. Kahit may tubig at oxygen. Ang mga maselan at mamahaling isdang malalim sa dagat. Pagdating sa restoran, ay halos patay na kung hindi man tuluyang patay. Matagal nang lumambot at nawala ang tamis ng laman. Kapag inihain natin ang ganitong paninda, hindi ba nito sisirain ang reputasyon ni Bossy Zongming? Hello, sino ito? Bossy. Ako si Lin Haihua. Pinakamagandang ligaw na yellow croaker. Buhay na buhay at naglulukso. Kakahango lang sa dagat, puno agad ang bodega. Dadaong tayo makalipas ang mga 20 minuto. Kaya mo bang ubusin ang buong kargamentong ito? Kaya kong ubusin. Para kang humihila ng bundok na ginto. Kahit ako, kayang-kaya kong lunukin lahat, pare. Haihua, Mer. Isa ka talagang anghel na tagapagligtas ko. Kumalma ka muna. Isasama ko agad ang buong konvoy. Pupunta kami sa pantalan para sunduin kayo. Ipaalam sa departamento ng pagbili. Lahat ng bapor na may dalang kargamento. Papuntahin ninyo sa pantalan. Malaking kontrata ang nakuha natin ngayon. Haihua, Mer. Ang husay ng mata mo at ang tapang mo. Talagang saludo ako sa iyo, Haihua. Ang ligaw na yellow croaker na ganito ang kalidad. Sa pamilihan ngayon, ay hindi talaga matugunan ang demand. Hindi ko nabibilangin pa ang bawat kilo. Ang buong kargamentong ito, bibilhin ko ng buo sa halagang 1,800,000. Ay, ang bait mo naman. 1,800,000. Kalahati ng buhay ko akong palutang-lutang sa dagat. Pero kahit isang kusing ay hindi pa ako nahawakan. Haihua, yumaman ka na ng todo. Ang mga kapitan ng mga barkong lalaki. Dati ay minamaliit ka pa. Sabi nila malas kapag babae ang sumampa sa malaking barko. Tingnan mo siya ngayon. Punong-puno ng ginto ang kargamento niya. Sana nagpakapala na rin ako ng mukha noon. At sumama kay ate Haihua sa pangingisda. Kung ako ang tatanungin. Ang pinakabulag sa buong nayon ay ang mag-asawang Zikiang. Pinilit pa nilang itakwil ang sarili nilang ina. At pumirma sa kasulatan ng pagputol ng ugnayan. Ayan tuloy. Pinalayas nila sa sarili niyang tahanan. Ang mismong Diyosa ng kayamanan. Kapag nalaman nila ang nangyari, magsisisi sila hanggang mamatay. Simula ngayon. Tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas magsabi. Na ako, si Lin Haihua, ay isang kawawang babae lang na pwedeng yurakan. At habang buhay na hindi makabangon. Mula sa putikan. Haihua, Mer. Malaking pagbati, Mer. Itong matibay na all-terrain na sasakyan ay napakataas ng clearance at napakalakas ng makina. Talagang ginawa ito para bumiyahe sa masasamang daan at maghatid ng lamang dagat. Regalo ko ito sa iyo para sa matagumpay nating pagtutulungan at masaganang kinabukasan. Boss hindi ko ito matatanggap. Siguradong aabot ito sa ilang daang libo. Sobrang mahal nito. Pag-usapan muna natin. Sapat na ang presyong ibinibigay mo sa mga huli namin. Talagang nakakahiya na ito. Hindi ko pwedeng tanggapin ang sasakyang ito ng libre. Ay, Mer. Napaka-formal mo naman. Ikaw na ang pangunahing tagapagtustos ng restoran ng si Hai. Hindi ko naman kayang panoorin. Ang Diyosa ng kayamanan ko, na araw-araw na sumasakay sa lumang tricycle. Papunta sa bayan. Kung talagang naiilang ka, at hindi mo matanggap ang regalo, ituring mo na lang itong paunang bayad. Sa bonus mo sa katapusan ng taon. O kaya, ituring mo itong regalo ng restoran ng si Hai. Sasakyan ng kumpanya para sa iyo. Ang sasakyang ito, kailangan mo itong tanggapin ngayon. Halika, Bossy. Ngayong nasabi na natin ito. At umabot na tayo sa ganito. Pansamantala ko munang tatanggapin ang sasakyang ito. Pero kahit magkapatid tayo, dapat patas ang usapan. Ang halaga ng sasakyan, ibabawas ko na lang sa mga dekalidad kong pagkaing dagat. Unti-unti. Haihua, angas na angas ang sasakyan mo. Mas astig pa kaysa sa binili ni Naziki ang gamit ang pautang. Iyong magarbong sedan. Mas matibay ang dating nito. Kapag tinitingnan pa lang, nakakaangat na ng moral. Jixiang. Hindi pwedeng ang babae ay umaasa lang sa dalawang paa para makaraos. Kung gusto nating makapanindigan,
Dapat matibay ang puhunan natin. Mas matigas kaysa sa iba. Tara, puntahan natin si Bossy. Kumain tayo sa bagong bahay. Iyong matandang babae. Talagang nagtatamasa siya ngayon ng karangyaan. Sabi nila, hindi lang niya pinaayos ang lumang bahay. Nagtayo pa siya ng malaking gusali. At gumastos pa ng 30 milyong yuan. Para bumili ng isang barko. Ang pinakamalaking bakal na barko sa buong nayon. Ang perang iyon ni Zikiang. Dapat sana ay sa pamilya natin lahat napunta. Ano pang silbi ng pag-uusap tungkol dyan ngayon? Walang puso siya. Pati kasulatan ng pagputol ng ugnayan ay pinirmahan na. Pati sa bakal na tarangkahan, hindi niya tayo pinapasok. Kahit mainggit tayo hanggang mamatay. Wala rin tayong magagawa para makuha ang pera. Bukas, maniningil na naman ang bangko. Paano na tayo mabubuhay? Kapag pinilit natin, siguradong palpak. Kailangan nating magplano ng isang pakana. Kahit galit sa atin ang matandang babae. Pero dati, siya ang pinakamamahal sa apo niyang si Nyunyu. Lina, may naisip ka na ba? Sabihin mo na, bilisan mo. Paano natin maililipat sa atin ang pera niya? Baka mas mabuting gumawa tayo ng pakana. Manghiram sa kakilala ng abandonadong silid sa ospital. Sabihin nating na aksidente si Nyunyu. At hindi na maisalba ang mga binti niya. Kailangang putulin agad. Kailangan ng 600,000 bayad sa operasyon. Hindi ako naniniwalang makikita ng matandang babae na magiging baldado ang sarili niyang apo. At mananatili pa ring nakakapit sa pitaka habang pinapanood itong mapahama. Kapag nasa kamay na natin ang 600,000, mababayaran na natin ang utang. At makakapagbagong taon tayo ng komportable. Sige, hindi natin dapat sayangin ang pagkakataon. Hindi maniniwala ang lobo sa balat ng tupa. Pupunta ako sa bayan para makipag-ugnayan. Sa nagbebenta ng peking gamot, na si Wang na may batik sa mukha. Pasusuotin natin siya ng puting Amerikana at magpapanggap na doktor. Pagkatapos, maghanda ng ilang bote ng pulang gamot. At ibalot sa binti ni Nyunyu. Siguradong mukhang tunay. Haihua! Ang malaking bakal na barkong nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Talagang bongga tingnan. Pero lahat ng kinita natin. Ibinuhos mo na roon lahat. Nagloan ka pa sa bangko. Ng 1 milyong yuan. Ngayon, pasa natin. Ang isang napakalaking utang. Kapag nabigo tayo, hindi sasapat ang interes para man lang sa isang banga ng alak. Gixiang. Kung gusto nating pumunta sa loob ng dragon, para mangisda ng ginto sa malalim na dagat, kailangang sapat ang laki at tibay ng barko natin. Ano na ba ang halaga ng 1 milyong pautang na ito? Kapag kabisado na natin ang lahat, ang ugali ng malalim na dagat, sa isang biyahe lang, mababalik natin pati puhunan at tubo. Nay, bilisan mo, nasa ospital kami. Na-aksidente si Nyunyu. Baka hindi na maisalba ang binti niya. Bilisan ninyo at tulungan siya. Gixiang, bilisan mo at magmaneho. Sa ospital, bilis. Nay, sa wakas dumating ka rin. Na-aksidente si Nyunyu. Kailangang putulin ang binti niya. Maglabas ka agad ng 600,000 para sa operasyon. Kapag nahuli pa, hindi na maisasalba ang binti niya. Haihua, huwag kang mataranta. Kilala ko ang direktor ng ospital. Tawagan mo siya agad at papuntahin ang mga espesyalista para sa konsultasyon. Salamat, Bossy. Malaking tulong ito. Hindi kayang gamutin ng espesyalista ang sakit na ito. Puro lasa ng mumurahing gamot. Malinaw na sa buwatan at pandaraya ito. Halika. Kayong tatlo, magsalita kayo ng maayos. Ipaliwanag ninyo ito sa akin. Ito ba ang tinatawag ninyong aksidente at pagputol ng binti? Sinabi ni na mama at papa na kapag nakahiga lang ako at hindi gumagalaw, makikita ko si Lola. Lola, miss na miss kita. Nyunyu, apo, miss ka rin ni Lola. Sa susunod, kapag may taong nagtulak sa iyo na magsinungaling at magkunwaring may sakit, huwag na huwag mo silang pakikinggan. Naiintindihan mo ba? Ginawa ninyong panukalang panloloko ang sarili ninyong apo para makapanghingi ng pera. Wala na kayong konsensya. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang. Huwag na kayong magpakita sa akin. Mga kapatid, sa paglalayag natin ngayong araw, ang pupuntahan natin ay ang pinakamapanganib na look ng dragon sa malapit na dagat. Ang isang biyahe pabalik-balik ay abuti ng hindi bababa sa kalahating buwan. Malakas ang hangin at mabagsik ang alon. Huhukayin natin ang kayamanan ng hari ng dagat. Kaya sa puso ng bawat isa, maghanda na kayong lumaban para sa buhay. Haihua, mula nang sumakay ka sa bangkang ito. Ipinagkatiwala na namin, magkakapatid, ang buhay namin sa iyo. Nasa iyo na ito. Kung saan ka tumuro, doon kami tatama. Haihua, 13 araw na tayo rito. Kahit isang hibla ng damong dagat, wala tayong nahuli. Araw-araw, napakalaking barko. At gasolina lang ay gumagastos na tayo ng napakalaking halaga. Maubos na rin ang mga supply na dala natin.
Kung magpapatuloy tayo ng ganito, ang barkong nagkakahalaga ng 3 milyon ay kukumpiskahin ng bangko. Ang katahimikan bago ang malakas na unos ay siguradong may malaking huli sa ilalim. Tama, narito mismo. Gixiang, DQ. Ibaba ang mabibigat na bitag ng alimango. Ilagay ang lambat sa ilalim. Oras na. Itodo ang makina ng panghila ng lambat. AQ, Siyumi. Hawakan ninyong mabuti ang mga kawit at lubid. Ang kayamanan natin sa ilalim ng dagat. Iaahon ninyo para sa akin. Hilahin ang lambat. Diyos ko, dininig ang dasal natin. Hayhua, yumaman tayo. Puro dekalidad na mamahaling huli. Huwag kayong nakatanga dyan. Namamatay ang tuna kapag wala sa tubig. Kailangan nating makipag-unahan sa oras. AQ, Siyumi. Bilisan ninyo pumunta sa imbakan sa ibaba. Durugin ang yelo at ayusin ang mga sapin. Gixiang, halika at tulungan mo ako. Pigilan mo siya ng buong lakas. Bilisan mo. Kapag umasim ang laman nito, masasayang ang ilang daang libo. Nahalaga ng pinakamagandang huli natin. Mauwi sa wala ang lahat. Boss halos kalahating buwan na. Wala pa ring balita sa Bapor Haihua. Ang lugar na iyon sa loob ng dragon. Puno ng bahura at malalaki ang alon. Isang grupo ng mga babae ang sumuong doon. Baka sa biyahe nilang ito. Wala silang mahuling magandang laman dagat. Baka walang laman ang iwing barko nila. Ang mga truck na pangpalamig natin. Baka naghihintay lang ng walang kabuluhan. Ano ba ang alam mo? Si Lin Haihua ay isang matinik na hindi sumusuko kahit kailan. Kung nagawa niyang pumunta roon, siguradong may uwi niya sa atin. Ang mga huling di pa natin nakikita. Maghintay ka ng maayos. Boss, tingnan ninyo. Ang Bapor Haihua iyon. Dumarating na ang barko. Ay, naku. Ang galing mo, Haihua. Pumunta ka ba roon? At ninakawan ang palasyo ng dragon. Napakalaking ligaw na lobster. Napakahusay ng paraan mo ng pagdurugo nito. Hindi man lang maasim ang laman. Isa itong tunay na obra maestra. Bossy. Isinugal ng buong tauhang babae ang buhay nila. Para mahuli ito sa loob ng dragon. Isang bukol na ginto ang nahukay namin. Ang tagal ninyong naghintay sa pampang. Tingnan ninyo ang huling ito. Pasok ba sa panlasa ninyo? Talagang kahanga-hanga. Parang iniligtas nito ang buhay ko. Kapag naiuwi ang pinakamagandang huling ito, masisikat ang pangalan ng restoran ng Sihai. At aakyat pa tayo sa mas mataas na antas. Haihua! Punong-puno ng king crab ang kargamento ninyo. May ilang napakagandang tuna pa. Magbabayad ako ng 2.8 milyon. Kukunin ko lahat. 2.8 milyon. Sa lahat ng huling pinaghirapan natin habang buhay. Pati ng mga veterano sa malalim na dagat. Kahit pagsama-samahin ang ilang barko. Hindi pa rin kasing laki ng kinita niya sa isang biyahe. Si Lin Haihua ay talagang sinaniban ng Diyos ng kayamanan. Sino ang nagsabing malas kapag babae ang sumampa sa barko? Tingnan ninyo ang buong tauhang babae niya. Buhay silang nakabalik mula sa loob ng dragon. Sa lugar na kumakain ng tao. Walang ni isang nawala sa kanila. At may hinila pa silang bundok ng ginto. Sa tapang na ipinakita niya. Si Lin Haihua ay karapat dapat tawaging reyna ng dagat. Lahat ng makakita sa kanya ay yuyuko at tatawag na ate. Haihua, narinig mo ba? Nagawa talaga natin. 2.8 milyon kapag nabayaran na natin ang utang. Ang matitirang pera
ay sapat para makabili tayo ng malaking bahay. At mamuhay ng maginhawa. Sa natitirang kalahati ng buhay natin. Tingnan natin pagkatapos. Sino pa ang magtatangkang maliitin tayo? Walang gubat kung nag-iisang puno. Hindi sapat ang isang bulaklak para tawaging tagsibol. Hindi tunay na yaman ang perang nasa bulsa ng iisa. Hindi iyon ang tunay na kakayahan. Kapag lahat ay may mainit na kanin sa hapag, doon mo masasabing tunay tayong matatag. Mga kababayan, kumita nga ako, si Haihua. Pero hindi ko balak. Bulsaing lahat para sa pagtanda ko. Agad akong magtatayo sa pantalan ng pinakamalaking bodega ng malamig na imbakan. At itatatag ang Haihua Seafood Trading. Sa loob ng maraming taon, ang magagandang huli ng ating baryo ay laging minamaliit ng mga ganid na midleman. Pinaghihirapan ng lahat at ipinagpapalit ang buhay para sa perang pinaghirapan. Pero kinakaltasan pa rin ang husto ng iba. Simula ngayon, basta ang huli ninyo ay sariwa pa. Ako, si Haihua, ay bibili ayon sa pinakamataas na presyo sa pamilihan. Walang bawas kahit isang kusing. Ang ating baryo ng mga mangingisda ay namuhay sa dagat sa salit-salinlahi. Hindi na tayo pwedeng magkawatak-watak na parang buhangin. Kailangan nating magsama-sama at sama-samang pakinabangan ang yaman ng dagat na ito upang maibenta ito ng marangal sa buong bansa. Habang may Haihua, hindi ko hahayaang magutom ang mga kababayan. Sabay-sabay tayong tatayo at kikita ng marangal. Napakamatuwid ni Ate Haihua. Napakalawak ng puso. Simula ngayon, lahat ng bangka sa baryo ay sasama kay Ate Haihua. Sama tayo kay Ate Haihua. Siguradong tama iyan. Hindi na sayang ang 30 taon ng paghihirap. Ang dagat na ito ay para sa buong baryo natin. Kakapaglayag pa lang natin. Pero ang matandang babae na iyon ay kumita na ng napakaraming pera. At ni Singkong Duling hindi tayo binigyan. Tingnan mo siya ngayon. Umaasta na parang siya ang reyna ng mundo. Ano naman ang silbi ng pag-iyak? Diyan ka lang humahagulgol. May mailalabas bang pera sa pag-iyak? Hindi umubra ang dati mong pagpapanggap na may sakit. Mukhang desidido na talaga siya. Napatagalin ang laban sa atin. Lina, mag-isip ka naman. Humanap ka ng paraan. Sa lagay natin ngayon, hindi na natin kayang magbenta kahit sa labas. Huwag mong sabihin. Nahahayaan na lang tayong patayin ng matandang iyon. Patayin? Bakit tayo ang mamamatay? Sa panahon ngayon, kung sino ang pinakamalakas ang ingay, siya ang tama. Kung gusto niyang maghari sa dagat, pupunta ako. Sa live stream na pinapanood ng milyon-milyon. At ilalantad ang pagkukunwari niyang reyna ng dagat. Ihilain ko ang maskara niya. Kapag nilunod siya ng mga basher sa internet, sa samut-saring batikos, hindi ako maniniwalang kaya pa niyang mabuhay habang binabantayan ang tambak niyang pera. Magkakagulo sa live stream. Hindi ba tuluyan ang mawawala sa pamilya natin? Ang natitira nating dangal. Kapag ginawa natin iyon. Si Lina ay tunay nating ina. Kapag ginawa natin ito, may mapapala ba tayo sa dangal? Makakain ba natin iyon? Akala mo dahil takbo ka ng takbo hanggang mangalay ang mga binti mo. Para maghatid ng ilang order. Bigla ka nang aangat sa buhay. Walang kwentang bagay. Kapag nangahas kang humarang ngayon, hindi na natin kakayanin ang buhay na ito. Zikiang, huwag kang maging duwag. Kapag hindi natin makuha ang perang ito, bukas tayo. Wala na tayong matitirhan. Lina, huwag mo siyang pakialaman. Sige, magwala ka. Hindi ako naniniwala. Ang matandang iyon sa harap ng buong internet. Nagpapanggap pa rin na parang walang nangyari. Kung gusto ninyong ipahamak ang sarili ninyo, bahala kayo. Huwag mo akong pigilan. Hindi siya pupunta. Ako ang pupunta. Basta si Haihua. Gusto pa niyang panatilihin ang dangal niya. Mapipilitan ko siyang ilabas ang pera ng kusa. Magandang araw, mga manonood at kaibigan. Maligayang pagbabalik sa programang May Katotohanan sa Bayan. Ngayong araw, kasama natin sa aming live stream ang isang babaeng dumaan sa matinding pagsubok. Ayon sa kanyang kwento, minsan siyang nagkaroon ng napakalapit na ugnayan. Kay Ginang Haihua, ang gayo'y sikat na reyna ng dagat. Magkasing lapit sila noon,
Ngunit sa kasamaang palad, naranasan niya ang isang napakasakit na trahedya sa pamilya. Ngayon, salubungin natin siya. Sa pamamagitan ng masigabong palakpakan. Narito ang isang babaeng wasak ang puso. Si Ginang Wang Lina. Pakinggan natin ang kwento sa likod nito. Salamat tagapagsalita. At salamat din sa lahat ng mabubuting tao. Nagbigay sa akin ng pagkakataong magsalita. Sa totoo lang, ayaw ko talagang umabot sa ganito. Tutal, biyanan ko pa rin siya. Pero mula nang yumaman si Haihua, hindi lang siya nagtayo ng malalaking gusali. Naging reyna pa siya ng dagat. Para bang ibang tao na siya. Noon, kapag walang makain sa bahay, nag-ipon kami ni Zikiang at nagtitiis. Para may maipakain at maipatuloy sa kanya. Nakatira siya sa isang butas-butas na bahay. Nagbibigay kami ng pera para ipaayos iyon. Wala siyang maisuot na disenteng damit. Ibinibigay ko sa kanya ang mga bago kong damit. Sino ba ang mag-aakalang ngayong marami na siyang pera? Naging bato na rin ang puso niya. Hindi lang niya kami walang awang. Pinalayas na 3 sa aming pamilya. Mula sa bahay. Itinaboy pa niya kami palabas ng pinto. Pati ang sarili niyang apo, si Nyunyu, na umiiyak at tumatawag sa lola niya. Pinanood lang niya ng malamig ang mukha. Ni isang subo ng pagkain, hindi niya ibinigay. Gusto ko lang itanong. Ganito na ba talaga ang mundo ngayon? Dahil ba may pera, pwede nang burahin ang pagkatao? Ang kawawa kong si Nyunyu ay nasa bahay pa rin ngayon. Nagugutom. Tutulan natin si Haihua, ang reyna ng dagat na parang isang demonyong asawa. 2.0000 Mga manonood. Nakakakilabot pakinggan ang mga paratang na ito. Kaya hinihiling namin kay Ginang Haihua na humarap kaagad at magbigay ng tuwirang sagot. Haihua, nakita mo ba ang live stream ng tagapamagitan? Ang demonyong si Wang Lina ay sa harap ng milyon-milyong tao sa internet. Nagbubuhos ng maruming paratang sa iyo at tinatawag kang matandang halimaw. Nakita ko. Heto. Nasa tablet ko mismo ang palabas. Ang galing umarte, mukhang kapani-paniwala pa. Aba, kawawa naman ang ate kong mahal. Paano ka nakaupo pa rin dyan? Iyong mga tao ngayon sa internet, na hindi alam ang buong katotohanan. Lahat ay minumura ka. Pati ang pangalan ng kumpanya natin ay madadamay na. Tara na. Magmaneho tayo ngayon din. Papunta sa istasyon ng telebisyon. At harapin siya ng personal. Linawin natin ang lahat. Hindi natin siya pwedeng hayaang siraan ka ng walang dahilan. Hayaan mo siyang mag-ingay. Kung peke, peke talaga. Darating din ang araw na mabubunyag ang lahat. Boss, narito na po ang inyong pagkain. Naway masiyahan po kayo sa inyong pagkain. Iho, tingnan mo ang internet ngayon. Talagang binabaliktad nito ang itim at puti. Ang manugang na iyon sa telebisyon. Ay kung makapagsalita, akala mo walang preno. Sino ba si Boss Lin? Paano ko hindi malalaman? Noong araw. Si Boss Lin para mapag-aral ang anak niya sa kolehiyo. Araw-araw siyang gumagawa ng 3 trabaho rito sa lugar ko. Sa umaga, nagbubuhat siya ng yelo sa pantalan. Sa gabi, naghuhugas siya ng pinggan sa kainan. Kahit hating gabi na, naghahatid pa rin siya ng pagkain sa gitna ng malakas na ulan. Minsan, halos 40 grado ang lagnat niya. At bumagsak siya sa harap ng tindahan ko. Naawa ako sa kanya. Tinanong ko kung ano ang ipinaglalaban niya. Umiti siya at sinabi sa akin. Basta magkaroon ng magandang kinabukasan ang anak niya. Handa siyang maghirap bilang isang ina. Ibinigay niya ang buhay niya para sa anak niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ang anak niya ay hindi man lang tumayo at magsalita para sa kanya. Nakakapanlamig ng puso. Nay, hindi ka ba napapagod sa pagtatrabaho araw-araw? Hindi napapagod si nanay. Basta makapag-aral ng mabuti ang anak nating si Zikiang. At magkaroon ng magandang kinabukasan. Kahit anong trabaho, lakas ang puhunan ni nanay. Ang hinihiling ko lang ay tulungan ninyo ako. Upang maibalik ni Haihua ang gastusin sa pagpapalaki kay Nyunyu. Sariling laman at dugo rin niya si Nyunyu. Huwag kayong maniwala sa kalokohan niya. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya.
Ako ang anak ni Haihua. Noong araw, alang-alang sa akin. Lahat ng hirap ay tiniis ni nanay. Ako ang naging mayabang at walang utang na loob. Nagpa-impluwensya ako sa paninira ng babaeng ito. At pinilit ko mismo si nanay na pumirma sa kasulatan ng pagputol ng ugnayan. Pinalayas ko pa siya sa sarili niyang tahanan. Ang gusali sa tabing dagat at ang malaking barko ay pinundar lahat ni nanay sa sariling buhay niya. Sa pakikipagbuno sa laot. Ako ang tunay na nagkamali. Patawad, Nay. Grabe, sobra na yata ito. Napakalaking pagbabaligtad ng pangyayari. Kanina, muntik na akong maniwala sa kasinungalingan ng babaeng ito. Nakahanda na ang mga daliri ko sa keyboard para murahin ang matandang iyon. Diyos ko, napakasama pala ng kalooban ng manugang na ito. Umakyat pa talaga sa telebisyon para baligtarin ang sisi at magpakabiktima. Muntik na niya akong gawing kasangkapan. Karapat dapat lang siyang mabunyag. Ziki nababaliw ka na ba? Ayaw mo na ba talaga ng pera? Naglakas loob ka pang sirain ang reputasyon ko sa harap ng milyon-milyong tao. Sinira mo ang palabas ko. At ipinagtanggol mo pa ang matandang iyon. Sino ba talaga ang nasiraan ng bait? Ikaw. Sa lahat ng taong ito, ako si Ziki Talagang nabulag ako sa pag-ibig. Pinaniwalaan ko pa. Ang kasinungalingan mo, babaeng makamandag. Pati ang sarili kong nanay na nagsilang at nagpalaki sa akin. Pinalayas ko sa sarili niyang bahay. Sinasabi ko sa iyo, bukas na bukas. Pupunta tayo sa tanggapan ng sibil para magdiborsyo. Tapos na. Wala na talaga. Katapusan na. Haihua, tingnan mo agad. Si Ziki na batang iyon. Sa harap ng buong internet. Inilantad ang lahat ng kalokohan ni Lina. At tuluyang pinahiya ang babaeng iyon. May kaunti pa palang konsensya ang lalaki. Hindi pa siya lubusang naging masama. Konsensya. Jixiang. Sa mga nagdaang taon. Parang nakita ko na ang tunay na mukha ng tao. Pero sino ang makaalam, baka palabas lang ni Haihua ang lahat. Baka naman ang mag-asawang iyon ay nagkakaisa para manghingi ng pera. Baka isa na namang palabas na paawa ang kanilang pinaplano. Huwag na nating pansinin. Manood lang tayo at tingnan kung saan hahantong. Lola, miss na kita. Mabait kong apo. Miss na rin kita, apo. Nanay, patawarin niyo ako. Nakipagdiborsyo na ako kay Lina. Pumunta na kami sa tanggapan ng sibil at naghiwalay. Malinis na ang konsensya ko at magsisimula akong muli. Sa araw, nagbubuhat ako ng ladrilyo sa konstruksyon. Sa gabi, naghahatid ako ng pagkain para magbayad ng utang. Nanay, huwag kayong mag-alala. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng mayroon ako. Kakayanin kong mag-isa. Napalakihin si Nyunyu. Hindi na ako magdadagdag pa ng problema sa inyo. 2 trabaho ang pinapasukan mo sa isang araw. Halos wala ka ng oras para matulog. Paano mo maaalagaan ang bata? Isasama mo ba siya sa iyo? At pabubulayan siyang minsan ay busog, minsan ay gutom. Ako na ang mag-aalaga kay Nyunyu. Sarili mong anak iyan. Ikaw ang magdala ng bigat ng sarili mong kasalanan. ₱1,100. Bayaran mo muna ng buo ang utang. Pagkatapos, magsimula kang muli bilang isang disenteng tao. Lahat ng bangka, makinig. Huling inspeksyon sa mga kagamitang pangpalamig. AQ, Vapor Haihua 1. Maayos ang takbo ng kagamitang pangpalamig. Jixiang, Vapor Haihua 2. Tapos na ang inspeksyon. Lahat ay maayos. Mabuti. Lahat ng tripulante pumwesto na. Mag-angat ng angkla. Ang ating destinasyon ay ang malalim na palaisdaan. Nakatanggap, tayo na sa laot. Lola, ang tapang mo. Kapag malaki na ako, gusto ko ring maging katulad mo. Pupunta sa dagat para mangisda. At maging pinakamatapang na kapitan ng malaking barko. Mabuti. Ihintayin ni Lola na lumaki ang apo niya. Pagdating ng araw, ipinaubaya ko sa iyo ang dagat na ito upang sakupin. Basta may dagat sa puso. Ang isang babae ay kayang sumabay sa hangin at humawi sa alon. Ang dagat na ito ay para sa atin. Kakapalabas pa lang natin sa laot.